Magkasintahan, iniwan daw ang kanilang bagong silang na sanggol sa bus terminal. Natagpuan ng bata na wala ng buhay. Alas 3 ng hapon ang biyahe ng dalawa, pero alas 5 na raw ng hapon sumakay ng bus papuntang probinsya. Makakausap din natin yung mismong konduktor na siyang naka-ID o siyang naka-identify doon sa babae at lalaki na nag-iwan ng bata dito sa terminal. Kuya Mark, andyan o. Saan nyo siya nakita? Yung babae? Ito po sa po. So ito yung picture na pinadala sa inyo ng manager, Yes po, yung terminal yes po. manager? Yes po. Ano sabi nila? Ay, I-identify mo? Tignan daw po namin kung andito po nakasakay sa bus po namin. Pagsakay ho, ganyan pa rin ho mga itsura? Nakakulebro na po ito, tapos yung Okay. jacket po nakagato na po sa lalaki. Yung babae, ikaw mo, parang nangihina na. Parang nakalimatan na siya na... Siya inaros na binabitana. Inireport sa Cubao Police Station 7 ang nangyari. Nakatanggap tayo ng report na meron ngang isang infant na natagpuan sa water station ba nung bus transit. Nagkandak agad tayo ng follow-up investigation and operation. Nang matunto ng kinaroroonan na magkasintahan, nakipag-ugnayan sila sa mga pulis ng Nueva Ecija. Mula Cubao Police Station 7, nagtungo ang mga otoridad sa Peñaranda, Nueva Ecija sa pag-asang madakip ang dalawa. Natuntun sila ng mga otoridad sa kanilang takanan. Sa pagkakahuli sa dalawa, dinala ang lalaki sa Kapkaringal. Sinubukan ng resibo na makapanayam si alias Randy, ang sinasabing ama ng sanggol na iniwan sa bus terminal. Sir, kasi nakita na sa CCTV yung pag ano niyo po, pag iwa po ng sanggol niya. Ano po ba sabi niyo, sir? Sir, kamusta ka naman, sir, ngayon? Sinampahan siya ng kasong infanticide o paglabag sa RA 7659, Article 255 ng Revised Penal Code. Parehas po silang pwede nating masampahan ng kaukulang reklamo ng infanticide. Ang infanticide po is killing of a child not more than 72 hours or 3 days. Samantala, hindi idinitine sa Kapkaringal ang ina ng sanggol dahil isa pala siyang menor de edad. Dinala siya sa isang shelter at kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga social worker ng Quezon City. Ayon sa CIDU na siyang may hawak sa kaso, Na-file na po natin yung kaso, na-inquest na po yung mga suspect dyan sa kasong yan. Iniintay na lang po natin yung abiso ng korte kung kailan yung hearing nila. Kinuha rin po kaagad ng kamag-anak yung bangkay ng ating baby na kapapanganak lang. Nalibing na rin po. Sa isang masukal na barangay naman, sa bayan po ng Makilala sa North Cotabato, isang sanggol din ang inabandona, buhay, at kung inyong maririnig sa video, umaatungal pa ko ng iyak. sa isang viral video, makikita ang mga residenteng nagkukumpulan sa isang bakanting lote sa Makilala, North Cotabato. Hinahanap nila kung saan ang gagaling ang iyak na kanilang naririnig. Pero nang kanilang lapitan, natuklasan nila na isa pala itong sanggol. Hala, bata! Suy, bata! Pinulot nila ang bata mula sa marumi at madahon na lugar at agad binalutan ng lampin. Pagtawag namin ng tulong po, sir, pumunta po yung kasambahay namin at may dalang lampin po ng kanyang anak at siya na po mismong umaswat ng bata. Nang puntahan ng resibo ang lote kung saan natagpuan ang sanggol, ipinakita ni Donna ang masukal na lugar na pinag-iwanan sa bata. Dito banda nakatakilid na siya, dito po banda sa may kilid ng hollow block. Agad daw rumesponde ang barangay at dinala ang sanggol sa kanilang rural health unit. Kinumusta ng resibo ang bata. By grace of the Lord, okay po, generally well po talaga si baby. Andyan po siya ngayon sa pangangalaga ng ating mga midwives sa rural health unit natin sa Makilala. Nakausap na rin daw ng social workers ang ina ng sanggol. Ang nasabi niya lang, parang lito talaga siya. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. According sa account niya, may boyfriend siya.
Tapos yun na nga, nagkahiwalay sila, tsaka hindi din daw alam ng boyfriend niya na ayun, nabuntis siya. Yung neglect na ginawa niya, pag-abandon niya dun sa bata sa isang high-risk na lugar talaga for the baby, this is in violation of our Republic Act 7610. Pero sa kabilang side naman, psychologically, meron siyang problema probably. Ini-assess din natin on that area. Ayon sa MSWDO ng Makilala, nangangailangan pa ng karagdagang supplies ang iniwang sanggol tulad ng gatas, vitamins at damit. Yung damit talaga sir, kailangan kasi yung mga binibigay dito, ano na po, mga luma na, tapos franela, sabon, tsaka beberon, diaper. Sa mga nais magbigay ng mga donasyon para sa sanggol, maaaring ipadala ang inyong tulong sa Municipal Social Welfare Office sa munisipyo ng Makilala, North Cotabato. Paalala ng mga otoridad, pag-isipang maigi ang bawat desisyon na gagawin, lalo na't kung tungkol ito sa buhay ng mga anghel na kasisilang lang sa mundo. Maging responsable sa ating mga desisyon. Kung meron mang mga pangyayari sa buhay natin na mapasok tayo sa ganitong sitwasyon, ang office po ng social welfare ay laging open po para makapagbigay kami din ng mga guidance. Suy bata lagi. Sa mga pagkakataong tila nangingibabaw ang takot, o kaya naman lantarang isinawalang bahala ang kapakanan ng mga walang kamuwang-buwang na sanggol. Hala, bata. Nariyan ang mga otoridad at iba't ibang sanga ng pamahalaan para panagutin ang mga nasa likod ng ganitong mga insidente.